Sa magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. After so many years, okay, the time of Father Monsignor Melchor Barcenas, my classmate, that was the last time na ako po nagpunta dito. Okay? That was the second time pala na ako magpunta dito. And the first time that I visited this place is during the time of Monsignor Magmanlak. Okay? Magmanlak. Tama po ba? O Manyalak? Manyalak. Ano ha? Manyalak. Just imagine, that was 45 years ago already. Ito po ay hindi pa ganito. Hindi pa ganitong shrine. And I remember those days, those years. Ang natatandaan kong kasama ko palagi si Ate Alice na ngayon ay buhay pa. Pipeng saksi. Siya po noon ay magkakasama kami. But during that time, hindi pa po ako seminarist, hindi pa ako pare. Ako po ay seminarista. Soul searching. Naghahanap pa po ako ng, sabi nating, what do you call that? Place under the sun. During that time, re-resign ko po lamang sa isang company. Sa BLTV ko, as internal auditor. Nagkaroon po tayo ng tawag, at ang tawag pong yan ay nakakalitong tawag. Hindi ko po malaman kung ipapasok seminaryo o hindi. Kaya discernment, throughout prayers and a lot of prayers, parang naging katulad ako ng ating mahal na patron, Lolo Uwing, pagala-gala, hindi malaman ko sa pupunta. And that's very true. So, here I am. I was very thankful to Father Egay and Father Richie for inviting me. At I just clarify to him kung ang misa ko ay nobina lamang or healing mass, sapagkat sa aking pong experience, kapag in-invite po ako, automatically ito po ay healing mass. Bisa sa mga may sakit. Taas po dito ang mayroong sakit. Taas ang kamay, gusto pray over. O kakunti pala lahat magaling na. So whatsoever, sa dakil at ngayon po ay very timely na kapistahan po ng ating mahal na Panginoon bilang highest priest, walang hanggan at dakilang pare. At the same time, renewing our commitment to Jesus through our Lola Uwing bilang isang pare na tinawag ay sa pagkapare ni Melchizedek. When I invited her during that time, siguro alam ko na rin ang kasaysayan ni Lolo Uwing. Pero sa tagal na ng panahon, nalimutan ko na. Sa totoo lang, nalimutan ko na. Maaaring hindi ako nagtanong during 45 years ago, who is Lolo Uwing? And honestly speaking, nag-research ako, nag-google pa ako, and I found out one of the bloggers whose name is Richie Purto. Richie Purto, spotblogs.com ata yun. Okay? Kilala ba niyo si Richie Purto? Kilala po niyo? Hindi niyo kilala? Siya po ang ating vikarya. Siya ang assistant ni Father. Okay. And I try to read his writing about Lolo Uwing. Kaya ang aking standard references when it comes to my sharing about the theme of this this 4th days of the Vina ay tungkol sa ang tanglaw ng mga malalakbay ng pag-asa sa taong ng panalangin. Year of Prayer this year and Pilgrimage of Hope
next year. And my standard references regarding what I'm going to share ay walang iba kundi sa pagkakabasa ko po kay Father Richie Portos, blogspot.com. And it was written July 12, 2011 up to February 9, 2011 then. And among those write-ups niya, 3 puntos ang binigyan ko ng pansin tungkol na rin sa my personal reflection about the alamat about Lolo Uweng. Nevertheless, I took some references on letter E, ang puong gumagala, letter G, ang matanda sa pangpang ng Kalamba. Okay. And of course, ang letter D is about the alamat ng pangalan ni Lolo Uweng. Honestly speaking, hindi ko po alam. Kaya ako nag-research. Maybe some of you doesn't know about the true names of Lolo Uweng. At ito po ang akin na-discover. The Lolo Uweng came from the word Emmanuel Salvador del Mundo. Sino nakakaalam? Taas po ang kamay. Emmanuel Salvador del Mundo. Taas ang kamay. Okay, for those who doesn't know about him, makinig po kayo. Kasama ako doon sa hindi ko alam. Okay? Emmanuel, alam natin, God is with us. Amen? From the Spanish word Salvador del Mundo, it means Savior of the world. Doon sa mga Katolikong hindi ko alam ang pangalan, God is with us, who is the Savior of the world. And that is the name of Emmanuel Salvador del Mundo na tinatawag natin sa palayaw, Lolo Uweng. Lolo means grandfather. At ayon po sa alamat na letter D, alamat na kanyang pangalan, based on my research, there was a man, merong isang tao na nakatagpo on, merong isang taong nagtanong sa isang mangingisda, right? Na nagtanong ang sinasabing mangingisda kung taga saan siya. Ang sabi, siya nga daw ay si Emmanuel Salvador del Mundo, na ang bahay niya ay malapit sa isang balon. Ang balong yan ay malapit sa may akasya. Yan. And and then they found out, okay, during that time, meron na ditong chapel na narito na si Lolo Uweng. Okay? Doon nagsimula ang tinatawag na lamang si Lolo Uweng ay si Emmanuel Salvador del Mundo. Ayon sa mga alamat, ayon sa mga salit-saling istorya, isang mangisda. Just para lamang makita ninyo, mailagay sa inyong kaisipan, kung kayo ay nakapunta na sa Holy Land o sa Holy Land, ang mga pilgrims ay usually pumapalaot sa Sea of Galilee. The Sea of Galilee is similar like our Laguna Lake, na lahat mangisda, lahat ay mangisda. And therefore, maybe maaring ulitin natin ang pamamaraan ng Diyos ay hindi pamamaraan ng tao. Ang gawa ng Diyos ay hindi maaring gawa ng tao, o ang kaisipan ng Diyos ay pwedeng kaisipan ng tao. At ang Diyos ay gumagawa na isang bagay na out of our faith, yun lamang ang makakapagsabi, yun lamang ang makakatuklas sa pamamagitan ng ating panampalataya. Now, alam natin na si Lolo Uweng ay siya yung imahen ng ating Panginoon na isang bangkay.
Pero hindi ang Panginoon na natiling bangkay. He was risen from death. At siya ay gumagala. Poong gumagala. Siya gumagala upang bisitahin, dalawin ang kanyang mga alagad at pagbilinan sa hindi niya natapos na gawain. Siya gumagala sapagkat meron siyang nais ibigay na mensahe. Bigay na mensahe sa mga taong nais niyang pagpakitaan. Siya gumagala, kaya poong gala. Letter E, okay, poong gala, just because meron siyang hindi pa nasasabi the time that Jesus was still alive. Meron tayong pong kasabihan na kapag pumanaw na ang isang tao, still 40 days pa siyang gumagala sa atin. Pumupunta pa sa mga bahay-bahay o pumupunta pa sa mga friends niya, kaibigan, pamilya, upang dalawin. And that is our consciousness. Ito yung ating mga sinasabi. Kahit pag 40 days, narito pa, gumagala pa. And I'm sure, si Jesus gumagala during that time sapagkat meron siyang mga nais ipahiwatig o ipagbilin sa mga nais niyang pagbilinan. Amen? Now, Jesus, remember the two disciples, Caiaphas and Maria, the husband going to Emmaus. Habang nag-uusap yung dalawa, there was a person on their back na sinasabi, ano ba ang pinag-uusapan niyo dyan? Ano ba ang pinag-uusapan niyo dyan? Ano ba ang pinag-uusapan niyan? Ikaw ba ang dayuhan? Ikaw ba ang dayuhan? Ikaw ba ang dayuhan na hindi nakakaalam kung anong nangyari? Kay Jesus na aming Panginoon, siya pa naman ang pag-asa namin. Di ba? Going to Emmaus, yung dalawa, so desperate, disappointed, kasi meron siyang inaasahan na hindi nagkaroon ng katuparan. Not knowing, ang kasama nila ay si Jesus na nakikipag-ugnayan sa kanila. Gumagala si Jesus, si Lolo Uweng, na tinatawag na poong gala, ay katulad ng ating Panginoon, which is also our Lord, na gumagala sa mga nais niyang puntahan upang bigyan ng pag-asa na huwag kayong malungkot. Ako'y palaging kasama ninyo hanggang sa sandali ng panahon, hanggang sa huling sandali ng panahon. Amen? So, anong reaksyon ng dalawa? Kaya, anong reaksyon? Okay? Habang sila'y naghahapunan, habang naghahapunan, napasalamat ang ating Panginoon. Binigay ang pagkain sa dalawa. At nung na-realize ng dalawa, na-realize ng dalawa na ang Panginoon pala ang kasama nila, ano ang sabi? Kaya pala ang sarap pakinggan ang kanya sinasabi. Kaya pala ang sarap pakinggan, matahimik ating kalooban. That is very true. Kapag nangungusap ang Panginoon sa atin sa pamamagitan ng sermon o homilya ng pare, masarap pakinggan. Masarap pakinggan. Amen? At para tayong lumulutang sapagkat hinihipo niya tayo, pinagagaling niya tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Now, ano sabi? Ano ang message? Hindi lamang sa salita na tumitigil ang kilos ng ating Panginoon. Hindi lamang sa kanyang salita.
inanyayahan pa ang dalawang alagad na sa tinatawag nating Eucharistia. Sinatawag nating paghati-hati ng tinapay. My dear friends, karamihan sa atin nakikinig lamang sa salita ng Diyos pero hindi tumatanggap ng katawan ni Kristo. Kaya the two was being directed by Jesus, the highest celebration, the highest acceptance of Him in the Eucharist. Dinirect, inaniyahan ni Jesus ang dalawang alagad sa pinakamataas na pagkilala sa Kanya, ang Eucharistia. Kaya tama-tama, pinagdiriwang natin si Kristo bilang pare sapagkat siya lamang ang pinakamataas na pare. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. And the last reflection, ang matanda sa pangpang ng Galilea. According to what I have read, meron daw po diyang mga mangisda na walang mahuli. After so many hours fishing, walang nahuli. Ngayon, meron daw isang matanda nagsabi na kayo ay manghuli. Kayo ay pumalaot at makakahuli kayo. At maraming ang nahuli. Ang nasabing matanda, alam natin na siya nag-appear to the old man. In connection with the gospel, try to remember the time that St. Peter's with his disciples fishing. Whole day they were in the sea. Pero they were so disappointed in the sense that wala silang nahuli ni isang kusing. And they noticed somebody's walking along the sea. And they found out na si Kristo pala yung naglalakad. Si Kristo, ang poong gala, si Lolo Weng, gumagala. Nakita niya si Kristo, at ang sabi, pumalaot kayo at makakahuli kayo. Same occurrences, same situation. Wala nang sinabi si Pedro at siya'y sumunod sa ating Panginoon. At instant presto, nakahuli sila ng napakaraming isda. Halos mapuno ang lambat, halos lumubog ang kanilang lambat, ang kanilang bangka sa dami ng isda. What is that fish that they were able to catch? Ano po yung isda na very famous sa atin, na katulad din ng isda na nahuli ng mga alagad sa Sea of Galilee? Ano isda yan? Walang iba kundi tilapia. That tilapia is called St. Peter's fish. Napaka-expensive. Para po sa trivia, 3 bansa lamang ang mayroong masasarap na tilapia o St. Peter's fish. First in Africa, second in Jerusalem, and the third, Philippines. Talisay. Pwede din yan. Marami din tilapia. Would you believe? That trivia was mentioned by our tour guide. So we have to be thankful to God. At totoo, maaring alamat is alamat. But then, sabi ko nga, iba ang kaisipan ng Diyos, iba ang kaisipan ng tao. Who knows? This lake, Laguna Lake, is similar like Sea of Galilee. Parang ako nakikilabutan ata ako din niya. Pero something that I felt right now. Meron po nang nararamdaman ako kaiba-iba. Okay. We don't know. Lolo Weng, huwag mo naman yung ako hipuin. Wala po tayo sa gamutan pa.
Kasi talagang kanginang umaga, almost madaling araw, hello, ayan. Hindi po ako sanay na nakatigil din eh. Gusto ko, meron kayong participation, audience participation. So whatsoever, kadali po, I have my prayer time. Ayan, yung panalangin, di ba? Okay. Every morning, I have my prayer times. Meron po ako prayer time. Okay? Ang prayer time ko po is usually 12 o'clock to 3 o'clock in the morning. Ako po yung gising doon. And then, sabi ko nga, I have to prepare what I'm going to say. Sabi ko, Lolo Uwing, marami naka-intact sa aking utak ko, pero I don't know kung ano sasabihin ko. And then, ito nga ha, ito. So, bahala na kayo. Kung ano sasabihin ko, bahala na kayo. Comparatively to the Sea of Galilee, wherein I was able to ride in the boat, ang pangyayari dito noon, habang binabasa ko ito, at sa Bible, habang binabasa ko yung write-up si Father Portos, okay, blogspot.com, ay para bagang nagugunita ko yung eksena dito at eksena nung pangyayari kay St. Peter nung nakahuli siya ng isda. Nakahuli ng maraming isda. And that's very true. Now, salit-salin istorya ang pangyayari. At marami nagpatotoo tungkol kay Lolo Uwing at sa mga himalang ginagawa at kagalingan sa pagdideboto sa Kanya. My dear friends, walang masama sa pagdideboto. Walang masama sa mga tinatawag na devotion natin. Pero kailangan po din naman natin ang tayo ay ma-evangelize. Ma-evangelize. What do you mean by ma-evangelize? The devotions and the sacramental does not stop on that particular scene, particular situation. Kailangan ikangay matuto tayong magbasa ng salita ng Diyos. Matuto tayong sa aral ng simbahan and so on. My dear friends, totoo na marami tayong deboto. Ito ang itinuro sa atin, sacramentalists, devotionalists, but kulang tayo sa evangelization. Na kailangan natin yan. The true devotee change our mind, change our heart, that change our soul. The true devotee to our Lolo Uwing, nagbabago ang ugali. Nagbabago ang pag-uugali. Pero kung hindi tayo nagkakaroon ng pagbabago, hindi totoo ang ating tunay na debosyon sa Kanya. It is more on feelings. Ang feelings ay nawawala. Ang feelings ay up, mataas ngayon, bukas wala. So this is one of the characteristics of our Filipino, of our, said to say, Catholic, mga Katoliko, sacramentals, devotionalists, but not evangelists. Kulang tayo sa evangelization. And therefore, totoo, maraming mga kasulutan, kinasihan ng mga Espiritu, pero lahat ng kasulutang yan ay maaaring ito ay hindi totoo, maaaring ito ay panukala lamang. Kailangan natin ang consultant na isang pare upang ang ating mga panukala ay maging katotohanan. Meron pong regalo ang mga Espiritu na tatawag na gift of discernment. The gift of discernment is the grace wherein you can discern whether that spirit in yours is from God, that spirit
in yours is from the other or left side or in you. Kailangan po nating ang gabay ng Espiritu. Kailangan natin ang panalangin, mahigpit. Ulitin natin, kailangan nating meron tayong koneksyon kay Lolo Uweng, Emmanuel, because He's with us. When 2 or 3 gathers in Thy name, He's with us. He's with us. And therefore, let our faith, let our devotion be sanctified through a lot of suffering in our journey here on earth. Ulitin natin, let our devotion be sanctified through a lot of sacrifices as we go on with our journey here on earth, because at the end there's always hope. Merong pag-asa kung palagi tayong connected kay Lolo Uweng, ang Emmanuel sa ating buhay. Amen? So, mamaya po ang ating pray over or healing pagkatapos ng misa. Wala pong aalis sapagkat this is the day that the Lord has made. This is the place, this is the time that God has given, that God called you. Lolo Uweng called you because He loves you, He loves us, He loves everyone. Amen? Okay. Palapakan po natin ating Panginoon. Please rise.